Mga kapatid, magbigay liwanag katulad ni Kristo. Magbigay liwanag. Alam natin, katulad ni Kristo, marami rin ang babato sa atin. Marami rin ang magbabash sa atin. Marami ang magpapakalat ng fake news. Once na ikaw ay mabunga, asahan mo, babatuhin ka. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Ako ang liwanag ng mundo. Magkakaroon ng liwanag ng buhay ang sumusunod sa akin at hindi lalakad sa karimlan. Sinabi kong gayon sa kanya ng mga Pariseyo. Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili? Di ba pangahawakan ang patotoo mo? Sumagot si Jesus sa kanila. Kung ako man ay nagpapatotoo sa aking sarili, mapanghahawakan naman ang patotoo ko. Sapagkat alam ko kung saan ako galing at kung pasaan ako. Pero hindi nyo alam kung saan ako galing o kung pasaan ako. Naguhukom kayo ayon sa kaya ng laman. Hindi ko hinuhukuman ang sinuman. Kung sakali man ako'y maghuhukom, mapanghahawakan ang paghuhukom ko, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako, pati na ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa batas nyo na tama ang patotoo ng dalawang tao. Ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, at nagpapatotoo tungkol sa akin ang amang nagsugo sa akin. Kaya sinabi nila sa kanya, Nasaan ba ang ama mo? sumagot si Jesus. Ni ako o ang aking ama ay hindi nyo kilala. Kung kilala nyo ako, kilala nyo rin sana ang aking ama. Binigkas ni Jesus ang mga pananalitang ito sa may kabangyaman ng nangaral siya sa templo at walang dumakip sa kanya sapagkat hindi pa sumapit ang oras niya. Mga kapatid, sa panahon ngayon na nalilibutan tayo ng kadiliman ng mga fake news, ang ating ebanghelyo ngayon ang nagpapaalala na si Jesus ang ilaw na gagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, sobra ang paglaganap ng fake news na para nang nagkaroon ng kadiliman ang ating mundo. Pero katulad nga ng inaasahan, hindi naman siya pinaniniwalaan ng mga eskriba at pariseo kasi si Jesus mismo ang nagpapatotoo sa kanyang sarili. At ayon sa batas, kailangan may magpatotoong dalawa. Ang sinasabi ni Jesus, ako nagpapatotoo at ang aking ama na nagsugo sa akin. Kaya lalong nagagalit itong mga pariseo kasi tinatawag niyang ama ang Diyos Ama. Ay nung mga panahong iyon, hindi pa katanggap-tanggap yun para sa mga nagmamagaling na mga pariseo at iskriba. Kasi ang Diyos, sobrang respeto nila sa Diyos, tapos kilala nila ang pagkabata nitong ating Panginoong Hesukristo na anak ni Jose at ni Maria. Pero ang sabi nga ni Jesus, maaaring kilala nyo ako, pero hindi nyo kilala ang nagsugo sa akin. May mga pagkakataon talaga na sobrang kitid ng isip ng tao at hindi natin maisaksak ang kapangyarihan ng Panginoon, ang persona ng Panginoon. Ito nga lang tatlong persona, talagang debatable talaga ito para sa mga ibang relihiyon. Talagang para sa mga naniniwala, paanong magiging isa ang tatlo? Para sa mga Katoliko na naniniwala dito, hindi na natin kailangan magpaliwanag ng detalyado kasi nga sobrang laki ng persona ng Panginoon na hindi natin pwedeng isaksak sa maliit nating pag-iisip. Hindi tayo nagkulang. Basta sa atin ay naipalaganap natin, nasabi natin yung abot lang ng ating makakaya. Kung hindi sila maniwala, at least nagtry tayo na magbigay liwanag. Nagtry tayo na maging katulad ni Kristo, sumunod kay Kristo na nagdadala ng liwanag sa ating kapwa. Salamat kung may nakinig, salamat kung may naniniwala sa atin. Pero tayo mismo na nakakaranas, tayo mismo ang magpapatunay na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay iisa. At yun ay nararamdaman natin. Debatable ito, maaaring
maaring maraming kumontra, maaring maraming mambash. Kahapon ang gospel natin ay yung babatuhin yung babaeng nahuli na nangangalunya. At ang sabi ni Jesus ay bumato ang walang kasalanan. Tapos hinayaan na ni Jesus, yumuko siya at sumulat kung ano man yung kanyang sinulat. Pero pag tunghay niya ulit, wala na yung mga tao. Nag-alisan sila dahil nandun pa rin ang konsensya sa sarili nila. Inaamin nila na makasalanan pa rin sila. At good news yun para sa ating Panginoong Kristo na hindi pa ganun kakapal ang kanilang konsensya. Sa panahon ngayon, hindi bato ang ating hawak, sabi nga ni Bishop Ambo, ang ating pagbabato, pagpapamahiya sa mga tao ay social media. Bumabato tayo sa mga nagkakasala, ipinapahiya natin, sinishare natin ang kanyang muka at binabas natin ng sagad-sagad. Ilan na nga sa kanila ang bumigay, ang nagpakamatay. At yun nga, sa mga nambabash na hindi kinaya nung biktima at nagpakamatay, tayo rin ang bumato. Instead magbash, tayo ay magbigay ng liwanag. Ipaliwanag natin sa ating mga kababayan na ngayong panahon ng eleksyon, wakasan na natin itong kadiliman. Huwag na tayong bumoto doon sa alam nating nangungurakot lang. Lantaran yung pangungurakot. Sus ko po, Rudy. Ito na, milyon-milyon ang ginagastos. Alam niyo kung sinong tinutukoy ko. Sa loob ng isang araw, milyon ang gagastusin. Mga kapatid, ito yung panahon para magbigay liwanag sa ating kapwa. Hindi man tayo magbanggit ng pangalan, ay kilalang-kilala natin. Huwag na tayong umulit. Sumayaw lang ng budots. Binoto na natin. Dumami na po sila. Dumami na yung nagbubudots. Sus ko po, Rudy. Sana po'y wag nating ibigay ang ating kalayaan para tayo'y lumaya ang ating bayan. Mga kapatid, magbigay liwanag katulad ni Kristo. Magbigay liwanag. Alam natin, katulad ni Kristo, marami rin ang babato sa atin. Marami rin ang magbabash sa atin. Marami ang magpapakalat ng fake news. Once na ikaw ay mabunga, asahan mo, babatuhin ka. Mga kapatid, life is beautiful. Katulad po ni Kristo, huwag tayong manghinawa na palaganapin ang kanyang liwanag. God bless us all. Amen. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko sa magdamag na pangluha ang aking kapiling. Di mapigil ang abdi at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan. Para bang nakaukit, hindi ito malutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Hindi mapigil ang hapdi at sakit ng damdamin. Paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging
kabiguan ang laging nasa isipan. Para bang nakaukit at hindi ito malumutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam ko, isang tawag mo lang, habis ay mapapawi lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam ko, isang tawag mo lang, habis ay